Sa biglaang pagsigla ng wellness industry sa Pilipinas, kabi-kabila ang mga nagsibulang spa, salon at pati na rin fitness establishments. Sa isang spa rito sa Quezon City, nakilala namin si Bel Embile na bagaman graduate ng kursong computer science, mas nakikita raw niya ang sarili sa napili niyang karera. Kasi passion ko to eh. Nag-aral ako ng computer science pero kumbaga hindi yun ang field ko. Pero maliban sa sahod, halos wala nang iba pang benepisyong natatanggap si Bel. Pagdating nga sa usaping Social Security System o SSS contribution, kanya-kanya raw sila ng lakad at hindi obligado ang may-ari ng spa na bayaran ang bahagi ng contribution ng mga nagtatrabaho roon. Wala raw sanang kaso kay Bel ang ganito, yun nga lang. Pag may SSS kasi kahit paano, di ba, pag retirement ka na parang may pension ka, di ba? So pag wala, nga. Alinsunod sa House Bill 1558 na inihain ng Trade Union Congress of the Philippines Party List o TUCP, dapat alisin sa self-employed classification ang mga empleyado ng spa, salon, barbershops, fitness centers at iba pa at gawing compulsory ang membership ng mga ito sa SSS. Nakikita namin na wala silang napala sa kanilang pagtanda. Why not file a bill that would make them member of the SSS so they can avail not just of loans but yung retirement also. Dagdag pa ng TUCP dahil mismong self-employed ang bumabalikat sa SSS contribution, nagiging rason pa raw kaya nauudlot-udlot ang paghuhulog. May disadvantage dahil hindi ka makapag consistently pay. Pupunta ka pa sa SSS, mag-file ka doon every month, no? Magbabayad ka doon. Sa House Bill 1558, sasagutin ng employer ang 68% ng SSS contribution ng empleyado habang 32% naman ang ikakaltas sa sahod. Halimbawa, para sa minimum wage earner na may contribution na 1,560 pesos kada buwan, 500 piso ang kaltas sa sahod ng empleyado at aakuin ng employer ang natitira. Hindi kaya parang delikado sa business yun? Oo, sa palagay ko, magsasuffer yung business kasi malaki nga po yung 68%. For me, it's okay. Which is good kasi para din naman sa mga mamayang Pilipino yan, di ba? Pero para sa hairstylist na si Joanna, bagaman malaking pakinabang daw ang SSS benefits pagdating ng araw, mas kailangan daw munang maging practical sa ngayon. Sagot man o hindi ng employer ang bahagi ng contribution, mabigat pa rin daw kung automatic na makakaltasan ang anyay maliit niyang sinasahod. Hindi naman kalaki yung sahod namin, hindi naman kalaki yung sahod ko, tapos kailangan ko ng pera. Mas gusto ko po yung yung ako na lang mag-aayos ng SSS ko. Jessica, sa kasamaang palad ni hindi man lang daw umabot sa first reading sa committee level itong House Bill 1558. Kaya ang gagawin daw ng TUCP para sa darating na 16 Congress ay gagawin itong priority bill. Jessica? Pasok ba yung TUCP party list dito sa ongoing na bilangan ng boto? Jessica, ang nabanggit nila sa atin kanina so far ay statistically, as of I think mga alas 4 natin sila nakausap, so far daw statistically ay mukhang hindi na sila matatanggal doon sa mga nakapasok. So confident daw sila na makakapasok doon sa mga ma-elect na party list, Jessica. So good news para sa mga nagtatrabaho sa mga spa, sa mga gym o yung mga tinatawag na wellness center. Alam mo, Cedric, ang balita ko yung iba nga buti kung may sweldong fixed eh. Ang alam ko, commission basis lang ang marami sa kanila. Ang nangyayari kasi daw sistema sa observation ng TUCP, Jessica, parang isang worker o isang halimbawa isang stylist magtatrabaho, i-offer niya yung services sa isang station na ito, sa isang parlor, kumbaga sa salon, and then paglipat niya doon sa kabila, commission din siya doon, commission dito. Ang sinasabi ng TUCP, kung saan siya regular na salon nag-offer na services niya, bakit hindi na siya gawing regular, semi-regular employee at doon na kung yung may-ari ng salon na yon ay maging makishare na doon sa magiging SSS contribution nitong particular employee, Jessica. Yun ang dapat na first step. I-determine kung dapat bang fixed salary siya o commission. Even before pag-usapan yung mga SSS contribution. Although importante yung mga yan, di ba? Yes, tama yun, Jessica. Doon sa mga na-interview natin kanina na nagtatrabaho doon sa mga spa, fix naman daw yung kanilang sahod. I think nagbigay sila ng range sa atin. Yun nga lang daw ang arrangement nila doon sa kanilang doon sa may-ari ng spa. Kung gusto nila, kung meron silang SSS, pwede naman daw silang makisabay doon sa may-ari ng spa para pagbabayad. Pero yung contribution na babayaran o yung portion ng contribution na babayaran
babayaran nung may-ari ng spa ay hindi raw obligado sa ngayon, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.